pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Hello Philippines! Welcome po muli sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. At ito nga po mga kabayan, ito po yung balita ngayon na ating mapapanood tungkol po sa patuloy na investigasyon doon sa Kongreso sa pagtatalakay tungkol sa nga po sa confidential fund ni VP Sara Duterte. But before that mga kabayan, bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe my channel at pakipindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At huwag niyo pong kalimutan na i-like ang video. Yun guys, maraming salamat po. At wala pong mawala sa inyo kung subscribe niyo ang aking channel at malaking tulong po yan sa aking channel. Maraming salamat po muli. At ito na nga po guys, panuurin po natin itong balita na ito na sinasabi ng mga, sabi nga ng balita na nabugus daw, lalo na yung mga isinumiti ng mga resibo. At ito nga po, mga babayan, panuurin po natin na maayos kung ano nga po ang sinasabi ng balita. Pinuna ng Kamara ang mga umano'y bogus na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Duda ng mga kongresista, dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kaming hahamunin ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero sabi ng komite, nakalipad na pa-Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Kinumpirma naman sa hearing ni Attorney Michael Powa na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat pero hindi ito bumenta dahil hindi isa kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. This was a mistake that was committed after the fact. They were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. So it could also be na these are ARs belatedly prepared. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, napansin din ang mga resibo na may questionabling mga pirma. Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Pero tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. There are only 2 things na pinuntahan yung pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So, yun na guys, napanood niyo yung balita. Alam niyo po guys, ito yung nakakalungkot na po sa nangyari kay VP Sara na talagang naiipit na po siya dito sobra. Talagang lumalabas na ang mga ebidensya, naglalabasan na. At ito nga po nakakatakot dahil pati po yung mga spokesperson ni
Sara Duterte ay nag-resign na po, umalis na po sa kanya. Pati yung staff niya ay umalis na rin po ng ibang bansa. At ito po mga kabayan, talagang maiipit na dito si VP Sara. So, ano po ba ang inyong mga reaksyon dito? At ano po ba ang masasabi niyo dito? Talagang alam niyo po guys, hindi naman ako, dahil itong si VP Sara ay binuto ko talaga ito. Nagtitiwala ako dito. Pero sa tingin ko ay baka nasabotahe ito siya ng kanyang mga staff at siya ang nadiin dito, bagamat wala siyang kinalaman. Pero dalawa lang yun mga guys. Kung hindi utos niya, pananabutahin ng kanyang staff ng Office of the Vice President. So yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sabagan niyo po muli ang sunod ng mga video ko na i-upload. Thank you so much po.